Guys, welcome to PixUp. So here we are guys, meron tayo for report today guys. Isang Radeon RX 6700 XT. Okay, XFX. Ito yung 12 GB DDR6. So, complain ng customer guys, hindi nag-display of course. Tapos, nagpa-power on naman yung kanyang computer pero ang problem guys ay hindi talaga nag-display. Hindi rin umiikot yung fan. Probable cause siguro ay merong missing voltage or merong defective component. Okay, let's try to check guys. Okay, so kung hindi pa nabubuksan guys, may seal pa yung kanyang ano. Okay, try natin i-open. Check natin. Oh, yeah. So guys. Parang bumaloktot to. Check natin yung resistance niya guys. Okay. Ito alam ko 12 volts to. Okay, ito ay 1.8. Ganun, 1.8 yata ito. Okay. Ito ay parang 0.9. Okay. 12 volts. Okay. May nakita ko banda rito guys. Parang liquid damage. Parang iba yung kulay niya. Discolorated siya. Natatapat lang sa ilaw. Okay. Okay, try natin. Tanggalin din to. What the day? Okay, check natin guys sa ano. Microscope. Okay guys, try natin i-check. Physical checking tayo. Medyo madami siya guys. Wala naman, may nakikita ba tayong obvious? Sana meron naman para mabilis lang tayong pagtrabaho ngayon. Okay. Kaya ako makitang obvious na mayroong faulty component. Haligan dito. Okay, wala dumi lang naman siya. Ayun, wala naman ako makita. Okay, try natin mag-voltage checking guys. Okay. Okay, meron tayo 1.8. Naputol. Pinat ko na lang yung video. Continue tayo guys. So, guys, issue natin talaga dito guys, itong IR35217 ay hindi nakakapag-provide ng power good. Yan yun, dito. Bakit kamo? Kasi wala siyang enable. Itong pin number 12 guys, pin number 12, ayan yung kanyang enable. So, may pumapasok dyan na 3.3 volts guys, mula rito sa resistor na to. Yan yung resistor na yan. Ang problem guys, yung resistor na yan, mula rito ay meron 3 volt pero hindi tatagos dito. Upon checking ko guys sa board view, isa siyang 10k ohms na resistor. Saka ito rin guys. Itong resistor na to ay connected to guys sa pin number 11. Yung pin number 11 natin guys, siya yung parang ano yung signal natin sa power good
O power good na siya in short para hindi magulo. Ito, isa siyang power good. Nagpo-provide siya ng 3.3 dun sa power good. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng enable, dapat magpo-provide din dapat ng power good. Ito, dito. Yan guys, pinalitan ko lang yan. 10k ohms din yan guys. Para makita nyo sir yung scenario, ito lang naman siya. Ba yan? Okay guys. Okay. So, yun. Ito yung IR rectifier natin guys. Ito ang pinoprovide niya. Yan, mula rito, mula dyan, ay 0.9 volts. Tapos, dito guys, mula dito, ay 0.9 volts ang pinoprovide niya. Ito guys, is memory to. Yung memory ni guys, ang nagko-control dyan, itong NCP. Yan yun. So, wala tayong problema rito sa memory to, yung NCP na to. Usually, dun sa chines natin kayo na guys, mula rito, hanggang pababa ay 0.9 volt. Kasi ibang layout to eh. Pero same yung kanyang concept ng board. Ito ay 3.3. Sa atin, ito lang ang 3.3 niya. Ay, 1.3. Ito lang ang 1.3 niya, yung ating memory. So, the rest, mula rito at mula rito ay 0.9. Ito yung IR natin. Makikita nyo. Yan yung binuhay natin. Kaya tayo nagkaroon na ng display. So, para makita nyo guys, yung scenario niyan, ito yan. Palaki natin to. Ayan. May ginawa na ako. Actually, noon pa naputol ulit guys. Napupuno yung aking cellphone. Okay, balik tayo guys. Ito yung ginawa ko. Ito yung ating A093 na IC. Malaki ang kanyang papel dito guys. Kasi siya ang nagpo-provide ng ating enable. Yan, yung enable natin. Dito sa ating 12 pin. Yan, 12 pin na yan. Ngayon, guys, pag meron na tayo dito BCC sa pin number 5, magpo-provide yan ng enable. Yan, enable na yan, guys. Yung enable na yan, yung kulay green, pupunta naman yan dito sa power good. Yung pin number 11. Actually, dalawa yung power good natin, guys. Hindi ko kasi ito na-update kasi matagal na itong aking layout na ito na ginawa para maging reference ko in future na gamit natin ulit ngayon. Isa, itong pin number 4, isa yan sa power good at pin number 11, isa yan sa power good. Magkakonect yan. Ngayon guys, ang ginawa natin, itong dalawang resistor, pinalitan ko lang yan yung 10k resistor na yan. So, ngayon, yung pinalitan natin yan, pumasok na yung 3.3 na enable dito sa pin number 12, nag-provide na rin ng isang enable dito sa pin number 21 na 2.7 something na yan. Pero doon iba ang voltage eh. Yan guys. So, basta magkaroon lang tong enable pin number 12 at pin number 21 at lumabas na ang power good sa pin number 11 at pin number 4 guys. Sure na yan guys, mag-display na yan. O magpo-provide na yung 0.9 volt. At the same time, magpo-provide na rin ganyan guys ng 0.7 volt dun sa isang power release natin. Kasi isa yun sa required voltage para magkaroon ng display. So, yan yung guys. Yan yung ating, actually, nakita natin kanina, iba yung kanyang, ano guys, iba yung kanyang code. Ito, 35217. Pero yung sa concept na binigay ko sa inyo, isa siyang IR35201. So, pareho din naman yung kanyang layout guys. Yung pin, yung purpose, yung pinoprovide, pareho din. Okay? Then, ano pa ba guys? Yun. Buti na lang guys, hindi ito ang naging problem niya. Kasi usually guys, wala na ako nitong mahugot na chip na ganito na good, na good sa ibang donor board ko na IR, na RX 6700 o RX 5700 series pataas. Wala na ako mahugot dito. Kasi ang problema nito guys, kailangan, kung bibili ka nito sa online, may mabibili ka naman. Ang problema nito guys, ay kailangan i-reprogram yung kanyang firmware. Kukunin natin yung firmware nito sa pinaka old na chip. Then, isa-save natin yon sa isang application ng firmware na ginagamit na programmer. Then, yung programmer na yun guys, pag nakuha natin yung firmware nito, ipapalit natin yung isang bagong chip na firmware, siya naman ngayon ang i-reprogram natin para pumasok din sa bagong binili natin chip.
Bakit kailangan gawin yun? Kasi ganito yan guys. Pag bumili tayo nito sa online, sa Shopee o sa Lazada o ano man yung online shopping na yan, ay walang kasamang firmware sa loob. Kailangan mo pang i-reprogram. Yan yung minsan nagkaka-problema ng ibang technician guys sa mga RX yun. Yung secret namin. Bakit hindi kahit bumili sila sa online, hindi kahit palitan nila ng bago to, hindi pa rin magpo-provide ng 0.9 at magpo-provide ng 0.7 volt. Yung isa sa mga required voltage na yan. Yan guys. Kasi kailangan i-reprogram mo rin yung kanyang firmware. Isa sa mga sikreto po yan ng mga technician ng GPU. So, ayaw ko kung sinasabi ng iba po yan. Pero ako sa akin po, sinasabi ko na po sa inyo ngayon na hindi basta-basta tayo nagpapalit nito ng IR35217 na rectifier na power pace controller. Okay guys? Yun lang guys. Sana may na-share ako sa inyo kahit pa paano. Makatulong po ako sa mga baguhan po dyan. Actually, ako rin po ay baguhan pa rin dahil kailan lang naman natutunan ko yan guys. Usually, minsan nagbabasa-basa po ako nito. Nakakatulong po yan. Yung pagbabasa po rito, tulad po niyan. Ano bang ibig sabihin ng itong 35217? Babasahin mo lang dito. Isa siyang GPU voltage uses, di ba? 9 phases and is powered by an internal rectifier IR35217, di ba? Tapos papakita nito, may yan yung pinoprovide niya. Okay? Okay guys, try natin mag-check ng voltage. Okay. Power on. Bilisan lang natin. Okay, meron tayong 1.8. 12 volts, of course. 5 volts to. Okay, ito ay 0.75 based dun sa check natin. Sa ibang PCB. Kasi familiar na ako sa board nito guys eh. Ito ay 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, okay, 0.9, and the last, wala to. So, ito ay memory, 1.3. Yun, wala tayong, yun, meron tayong memory guys. Meron tayo ditong 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9. Okay, good. Umiinit yung ating Okay, so far guys, mukha naman kompleto yung ating voltage. Of course, kung meron tayo ditong voltage sa ating rectifier power phase voltage natin papunta sa GPU, meron tayong 12 volts dito. Umiinit na kasi hindi natin sinet. Good. Nabuhay na natin siya. Try natin i-test guys. Okay guys, try natin i-test. Power on. Okay, mikot na yung pan. Display ba? Yun guys, nag-display na siya. Good. Display na siya guys. XFX Region RX 6700 XT. Display na guys. Loading yung ating Windows. So, ang problem niya guys, yung dalawang resistor lang dun sa ating rectifier. Hindi nagpo-provide ng P-good o power good papunta rin sa pin port number 11 at number 4. So yun guys, tinry ko lang pause kasi masyadong mahaba yung loading. So try natin check. Ito, nababasa naman yung kanyang AMD Radeon RX 6700 XT. Dahan-dahan lang natin. Kita niyo po ba? Yun. So, okay. Ito yung ating pan mark. Nare-read naman siya. Meron tayong AMD Radeon RX 6700 XT. Then, try natin guys mag-test tayo ng bali benchmark. Ang gawin natin ay isang Extreme HD. Ultra na natin. Diretso na ultra kagad guys. Okay, run natin.
Loading lang siya. Oh, nag-black screen ba? Yun, kala ko nag-black screen. Oh, okay, try natin i-test. Hintayin natin hanggang matapos. Guys, ah, ating AMD Radeon RX 6700 XT. So, tapusin lang natin hanggang since 18. Then, test natin ulit guys, ha? Okay. Okay guys, hintayin lang natin. Ang oras natin ngayon guys ay meron tayong 7:25 o 7:28 o 7:27. Try natin mga 15 minutes guys o 20 minutes. Stress test na siya. Okay, post muna natin guys. So yan guys, it's almost more than 25 minutes na na-test na natin siya guys. Yan, oh yan. More than 25 minutes na. Magka 30 minutes na tayo guys. Mag-alas 8 na. So, ito yung test natin. Ang ating temperature guys, 64 Celsius. Yung ating hotspot ay 71. Good na good. Yung ating GPU guys, ito. So, yung ating Radeon RX 6700 XT. Okay guys. Yan. More than 25 minutes. Magta 30 minutes na siya. Stop ko muna guys. Enough na yan. Thank you very much for watching guys. God bless you. Bye-bye po. Ayan.